Rin po ang ating pinakamamalapang ni Jesus. Tayo muna po manalangin sa ating pinakamamalapang ni Jesus. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos sa mambanal sa pangalan ni Jesus sa hapong ito, sa pangunit dala ng mga pastor, kung saan po kami nasa po nga sa manigwang pagkukulang, pagkakamali patawarin po kami malapang ni Jesus. Hallelujah. At dalangin ko malapang Panginoon sa iyong mga salita. Sa ng akin, wala po ako magawa sa po maasa, bigyan po sa power, at buksan po sa unawa lahat ng patayan ng dirito at alisin po ang lahat ng gawa ng Diablo sa gawain ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito po ng aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Puro natin malapang ni Jesus. Kalipis po mga minamahal. At una tigit sa lahat, ako po yung nagpapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba at pagdakila sa ating pinakamamalapang po lamang. At ang pagbati po ng dubling paggalang respeto sa ating malapastor, magandang hapon, maging sa lahat po ng kanyang mga anak, sa kanyang mga manugang, mga apo, pagpalain natin dakilang Diyos. At sa patuloy nating inaalat, di po natin nalilimutan ang iniwang alturo na ating beloved assistant pastor, beloved Mama Dear, at ganyang pagbati sa kapwa mga gawa at sa inyo po lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamalapang ni Jesus. Praise the Lord. Punin natin Panginoon na tayo patuloy po minamahal. Ating pag-aralan po ang banal na kasulatan, minsan pa, purihin ang ating Panginoon. Alam po natin na sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan, ito po mga mahal, ay nagpapaalaala ang ating pinakamamalapang ng Jesus. Praise the Lord. Dito po mga mahal sa Lucas Kapitulo 10, talatang 20, ating basahin po mga mahal. Sa talatang ito po, mga mahal, ating mapapansin na ang sabi ng banal na kasulatan na huwag nating kagalak na tayo po ay naglelehan, nagpapalayas ng mga demonyo, sapagkat nung panahong ito, dito po sa Lucas, ang Panginoon ay nagsugo ng 7 pupa. Yung 70 mangaral ay ginawa niya na dalawa-dalawa sapagkat ang panahon na yon, sabi nga ay maraming aanihin subalit kakaunti ang manggagawa. Kaya ang Panginoon nagpadala ng sa bawat lingunin niya, kaliwa o kanan, ay nagsugo siya ng 70 na tiga-tigalwa. Sasabihin, sige, dito ka, yan po minamahal. At dumaan ang mga araw ay silang lahat ay nagsibalik at nagpasalamat sa ating malapang na may kagalakan na sila po ay tuwang-tuwa sapagkat ang sabi sa ating Panginoon, kahit yung demonyo, kahit yung mga demon possessed, yung mga may sakit, silang lahat ay nagsisuko sa iyong pangalan na sa kanilang panalangin sila ay pinalaya ng ating dakilang Diyos. Ang pagsabi ng praise the Lord. Kaya yung 7 pupa ay tuwang-tuwa. Yan po minamahal. Sapagkat ang sabi ng 19, na narito, bibigyan ko kayo ng kapahamalaan o kapangyarihan na yurakan ang mga alakdan, ang mga ahas dito sa ibabaw ng lupa. Yan po minamahal, binigyan ng kapangyarihan. Kaya ang ating babasahin po sa talatang 20, atin muna pong basahin po mga mahal. Lucas 10:20. Praise the Lord. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 10 sa talatang 20. Gayunman huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Yan po minamahal, ang tunay nating ikagalak. Yan po minamahal. Kaya nasabi ko nga po sa inyo po minamahal, marami ang pinagpala ng ating mahal Panginoon sa ministeryong ito. Sapagkat dito lang po tayo naramdaman natin yung kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Na nangyari sa mga apostoles, sa inutusan ng ating mahal Panginoon, yung dalawa-dalawa na sila'y humayo, at binigyan sila ng kapangyarihan o power na kahit anong karamdaman sa kanilang panalangin, pinapagaling ng ating dakilang Diyos. Yung mga nadadaymong poses, pinagaling ng ating Panginoon. Subalit ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, gayunman,
ay huwag ninyong ikagalak ito. Na ang mga espiritu ay nagsuko sa inyo, kundi ninyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay o sa kalangitan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po minamahal, kaya sa atin po minamahal, maraming mga tao, minsan nga po minamahal, sila tuwang-tuwa, nakita nila sa mga, ngayon ay high-tech na sa mga nakapost, nanalangin, at mayroon nga po ako nakita na sa talagang paglihans, natutumba, may naghahawak. Kaya naalala ko po minamahal nung ako'y baguhan po minamahal, dyan sa Luneta. Din po sa Luneta rin, kami nagpunta noon. Aba, sabi ko, bakit kaya may nag-akyata ng mga nandun sa likod habang nangangaral yung, may nangangaral, Amerikano. Yung pala, ililihans. Paglihans sa gano'n, natutumba. Pero sinasalo nung nasa likod. Yan po minamahal. Ay siyempre, ang mga tao, pag nakita ng gano'n, ay hangang-hanga na. Akala, gano'n na nga katotoo. Yan po minamahal. Pero ang nasa crowd, o ang mga attendants, wala nang pagkakaiba sa makasanlibutan. Oh, ang kanilang kasuotan, makasanlibutan din. Yan po minamahal. Ay pero dito tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sapagkat tayo naiba. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, kayo'y nasan libutan, pero kayo maging iba. Maging iba sa kanila. Maging sa pag-iisip, maging sa pagkilos, maging sa panamit, iba tayo sapagkat tayo tunay ng mga anak ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po minamahal, ating balikan ang sabi ng Biblia na gayunmay huwag ninyong ikagalak na mga espiritu ay nagsisuko sa inyo. At mas ikagalak natin na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga, mapalad ang mga taong nakakita nito. Mapalad ang mga taong nakakaunawa nito na ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay at yun ang kanilang pinapangalagaan. Tayo po minamahal at pinasalamatan yun. Sapagkat dito po minamahal, sabi nga may na talagang nagpapatunay ng ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Bakit po minamahal? Sapagkat mayroon na naginip ng mga kapatiran. Pag minsan hindi na kasi sila nakadalo, nakaliban, nakailang beses na lumiban. Aba, napanaginip po na kanilang pangalan, nalabo. Yan po minamahal. Nalabo doon sa aklat ng buhay. Kaya tayo po minamahal, ay nakapagpursige na talagang ating daluhan ang bawat gawain. Sapagkat yan naman ang sinasabi ng banal na kasulatan ng ating magulang sa mga Panginoon. O sabi ng banal na kasulatan, huwag niyong kalimutan ang pagkakatipo ng mga banal sapagkat wala nang haing kapatawaran pa kung kayo ay laging magkakasala. Hindi na pwedeng ipako ang ating malapanunso sa cross para mapatawad yung ating kasalanan. Kundi andyan na yung pagpapaalaala. Salamat pag tayo napaalahanan sapagkat pag tayo pinalahanan o pinalo ng mga Panginoon, isang patunay na tayo tunay na anak ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaysa maraming tao po minamahal, nakakakilala sa Diyos pero andun po sa kanilang pagkakasala. Marami rin po minamahal, sabi nga, nagpupuri rin, ginagaya. Pero wala namang power. Pero tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Kaya yan ang sabi ng banal na kasulatan, huwag ninyong ikagalak na ang bawat espiritu ay nagsuko sa inyo, kundi ikagalak natin na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sa pangalawang talata, dito po sa 4 hanggang 6 ng Hebreo, ating basahin po minamahal. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 6, talatang 4 hanggang 6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap na mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. 6. At saka nahiwalay sa Diyos
ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Amen. Tayo po ang tinutukoy dito, yung mga nakalasap na ng mga pagpapala, nakalasap na ng mga kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, na ipinakita sa atin ng ating malapang na meron siyang magagawa at ay binago na ng ating dakilang Diyos. Ipinaramdam niya na tunay na nung una hindi natin kaya na magbago. Pero dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamalapang Panginoon, pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Naramdaman natin yan, yung presensya ng ating malapang Panginoon. Naramdaman natin na tayo pinagpala, binago ng ating malapang Panginoon. Subalit kung ang sabi ng banal na kasulatan, na kung hindi natin na pansinin yun at ay na sabi natin na backslide sa madalit sabi. Ikaw ay hindi na nakapagdadalo, kinalimutan mo na yung ipinadama sa iyo ng ating malapang Panginoon. Sapagkat siyempre baguhan tayo ay napakasarap damhin ang prosesya ng ating dakilang Diyos. Napakasarap ng pakiramdam na kasama natin ang ating pinakamamalapang Panginoon. Subalit darating ang mga panahon o araw na minsan nga po minamahal, medyo aangat sa iyo ang banal na Espiritu at kinakailangan mo nang ipagtrabaho. Yan po minamahal. Kinakailangan isakripisyo mo na yung pagdalo sapagkat pag dumating na ikaw ay tinatamad na, siyempre pag hindi ka na nagdalalo, yan po minamahal, unti-unting aangat na sa iyo ang banal na Espiritu. At pag hindi ka na pagdadalo, babalik ka na muli. Katulad sabi nga yung suka nung aso ay muling binalikan. Ibig sabihin, isinuka mo na yung kasalanan, yung mga bisyo mo, yung mga paglasing mo, ay muli mong kinain. Ay hindi na pwedeng mapako pa sa cross ang ating malapangin para mapatawad ang iyong kasalanan. Yan po minamahal. Kaya dito po minamahal, ay ating alahanin lagi ang kabutihan ng ating pinakamamalapang Panginoon. Sapagkat sa ating kapanahunan, latingit sa ngayon, ay huwag na nating alahanin na balikan pa ang dati nating ugali. Siyempre tayo mayroong kanya-kanyang ugali na masama nung una. Yan po minamahal. Pero sa ngayon, lahat tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat nakita natin ang kapangyarihan ng ating malapang Panginoon. Kaya nga sabi nga mapalad yung mga nakakita nung nakita ng ating malapang Panginoon. Mapalad yung mga nakaunawa na naunawaan ang tunay na mga salita ng ating dakilang Diyos. Sapagkat sa atin po minamahal ating maobserbahan, pag tayo humayo, pag tayo nag-share, nabigyan ng mga leaflet, maraming tao po ang umaayaw. Yan po minamahal. Hindi nila makita, hindi nila maunawaan na ang malapanginoon ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo para matubos yung ating kasalanan. Akala nila basta sisimba na lamang, ipapahid yung kanilang panyo doon sa rebulto, papahid din sa kanilang mukha. Yan po minamahal. Sa kanyang katawan na may sakit. Kaya minsan po minamahal, doon din po sa kanilang artal, meron doon mga langis, may mga ilaw, ikukan din yung kamay mo, ipapahid mo sa iyong katawan, ay anong nangyari, naglalin-lalin na yung kanilang mga karamdaman. Yan po minamahal. Samantalang dito po minamahal, tayo pinagpala sapagkat binigyan tayo ng power na ang mga demonyo sa pangalan ni Jesus ay lumayas. So balik, mas hindi pa natin kinakagalak yon. Ang ating kinakagalak, ang ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya po minamahal, dito sa latang ating binabasa po minamahal, na ang sabi ng ating malapanginoon ay ating talikuran na. Yan po minamahal. Pag dumating sa buhay natin, sapagkat minsan talagang dumarating yung panghihina. Meron nga pong sinasabi na, huwag mo akong tutularan. O bakit? Nanlupaypay ka eh. Yan po minamahal. Nung manlupaypay, samantalang dati malakas, maganda yung mga patotoo, nung manlupaypay, balik sa dati,
sa kanilang bisyo. Kaya anong po, iniwanan siya ng Banal na Espiritu. Ano nangyari? Naghirap muli yung kanyang buhay at andun yung mga sakit, karamdaman, problema. Talaga dinagsaan na naman. Yung kanilang panalangin hindi na nakabot sa langit. Sabi nga ni hanggang kisame hindi na nakabot. Yan po, dahil sa kasalanan. Yan po minamahal. Ay dati-rati naman po minamahal. Nung nasa yung Banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, basta sabi ng mahal na Panginoon, in Jesus' name, cast out. Ginanon mo lamang. Yung may makaramdaman po, nagpa-pray sa'yo, gumaling na agad. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Samantalang kayo nang hina, naku ay kahit anong gawin mo. Yan po minamahal. Katulad yung mga anak ng pare, 7 anak ng pare sa Banal na Kasulatan, yung may demon possessed. Sila'y naglakas loob na akala nila ay sila ay lingkod na ng Diyos. At yung isang nadademon possessed, siyempre sila ay marami sila. O 7 sila, naglihans. Nung inilihans po minamahal doon sa kwarto, naku, nung lumabas, silang lahat ay natalo, nawala ng mga damit na gapi nung may bad spirit. Yan po minamahal. Pero tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Ating alalahanin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos pag dumating sa ganong sitwasyon na sa ating buhay na ikaw ay nanghihina. Yan po minamahal. Alalahanin mo isa-isa yung pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Alalahanin mo na nakita mo na ang kapangyarihan ng Diyos. Naramdaman mo na ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Huwag mo nang talikuran yon. Yan po minamahal. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang nagkukubli sa mukha ng mahal na Panginoon, ang nagtatakip sa kanyang tainga upang huwag maring yung ating panalangin ay yung ating nagawang pagkakasala. Yan po minamahal. Kaya nga sabi ng Banal na Kasulatan, bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Hindi mo naman tinutupad ang aking mga utos. Yan po minamahal. Kaya napakaliwanag po minamahal. Subalit kung tayo tatawag at magtatapat sa ating mahal na Panginoon, alam na niya kung ano ang ibibigay sa atin. Kahit hindi tayo humingi, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Alam pagsabi ng praise the Lord. Basta gumawa ka lamang ng gumawa sa kalooban ng ating dakilang Diyos, kahit hindi ka humingi, alam na ng Diyos kung anong ibibigay sa iyo. Yan po minamahal. Kung anong kailangan mo, ibibigay yan sa iyo ng ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. Pero kung ikay nagkakasala, ay hingi ka ng hingi, ay wala, o hindi ka bibigyan. Dahil sa ikapapahamak mo. Kaya ka hindi ka pagpalain. Pero kung ikaw po minamahal, ay gumaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon, alam ng Diyos na magagamit ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy tayo ang sabi ng Banal na Kasulatan dito po sa Joel, Kapitulo 2, talatang 12 hanggang 13. Dito po sa aklat ng Joel Kapitulo 2 sa talatang 12 hanggang 13. Ngayon, sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso, na may pag-aayuno at may pananangis at may pananambitan. 13. At papagdalamhatiin ninyo ang inyong puso at hindi ang mga damit ng inyong hapakin. At kayo'y magsipanumbalik sa Panginoong ninyong Diyos, sapagkat siya'y maawain at puspos ang kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi siya sa kasamaan. Amen. Yan ang hinihiling ng mahal na Panginoon ayon sa Joel, sa Book of Joel, na manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po minamahal. Hindi yung sasabihin, hapakin mo yung damit mo, sirain mo, magpakumbaba ka. Hindi yan, kundi magsisi ka at manumbalik sa ating dakilang Diyos. Pag ikaw ay nagsisi at nanumbalik, maramdaman muli ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na mayroong kagalakan. Yan po minamahal, mayroong peace of mind. Sapagkat nung una talagang magulo ang ating isip, nung ikaw ay nawala sa ating mahal na Panginoon, napakahirap. Kung tutuusin, yung mga napakahirap ibalik, napakahirap bumalik. Sapagkat minsan ay napakitaan ng mahal na Panginoon magagandang bagay, pas nawala ka. Kaya ang sabi ng ating bilabad Mama Dear, nung panahon na yon, yung mga nanghina, nababackslide,
pag ikay mahinang pananampalataya, huwag mo nang puntahan. Ipanalangin mo na lang. Dahil pagka pumunta ka, baka ikaw pa ang mahatak. Yan po minamahal, baka ikaw pa ang manghina. Dahil kung ano-anong sumbong sasabihin sa iyo, kung ano-anong katuwiran, may makatuwiran na yon. Kaya minsan, sabi ng mga ating beloved na pastor, paano na yun, ay huwag na niyong puntahan, ipanalangin na lang. Dahil kung ikay mahina ang prayer, baka ikaw pa ang madala. O ganun po minamahal. Kaya minsan, nangyayari, sabi ng ating beloved mother, minsan, ando na lagi sa tuhod ng panalangin. O yan po minamahal. Ayaw nila na talagang, minsan sabi nga ating siguro, narinig natin sa mga pangaral, minsan pupunta na halimbawa po, sabi nga yung may mga, sabi natin may pera, sabi ng ating beloved sa pastor. Siyempre, pag may pera, walang problema yun. Yan po minamahal. O may pinansyal na, paghahanda ka, ayaw pa ng ganun, kundi ipanalangin na lang. Purihin ang ating malapanginoon. Kaya salamat sa ating malapanginoon. Kaya nga dito ang sabi ng Joel na pag kayo nanumbalik, isipin nyo kayo manumbalik sa ating malapanginoon at alalahanin mo ang kanyang kabutihan at kapangyarihan na walang imposible. Pag ikaw ay nanumbalik, patatawarin lahat ang iyong kasalanan. Yan po minamahal. Dahil hindi kayang sa pamagitan ng sirain mo yung damit mo para kay mapatawad, hindi po yun minamahal. Kundi ang sabi ng ating malapanginoon na ikaw ay gayon man ang mga sabi ng Panginoon ay magsipanumbalik kayo sa akin na ang inyong buong puso na may pag-aayuno. Ang labang sabi ng praise the Lord, o may kasama pang pag-aayuno. Bakit po minman? Sapagkat sabi nga yung pag-aayuno ay siyempre, sacrifice. Yan po minamahal. Hindi ka kakain. Talagang doon nakikita ng Malapanginoon, ikaw ay nagsisisi sa ating pinakamamalaPanginoon. Yan, sacrifice talaga po minamahal. At salamat sa ating Malapanginoon sapagkat sa ministeryong ito po minamahal, maraming pinagpala. Hindi naman sasabing may kasalanan yung iba. Nakapagpasting ng salamat sa ating Malapanginoon. Merong natapos na nga po yung ating kapwa manggawa po minamahal, nakapag 21 days na. Purihin ang ating malapanginoon. Yun naman isa nating kapatiran, naka 13 days yata o 10 araw. Kaso lang ay nung umuwi sa kanila, pag uwi sa kanila ay hindi pa naman kuhan yung kanyang tiyan, ay kumain ng sabi niya, nagprito siya ng itlog. 3 itlog. Bago 2 nilabon, ay kinain niya lahat. Po minamahal, hindi nga kumain ng kanin, ay kumain, naku, namaga yung paa, na bloating. Yan po minamahal. Ay mahaba yung fasting. Kaya minsan naiingat din sa pagbe-break. Yan po, dahil yun daw po ang mahirap. Mahaba ang fasting mo, naka-13 days na po minamahal. Nung pag-uwi dyan sa kanila sa lipa, ay naku, ay kumain naman ng itlog. Ay di, sa tawag uli, paga yung paa. Ay siya, balik ka rito sa Candelaria at mag-fasting ka uli. Yan po minamahal. Kaya salamat sa ating malapanginoon. Ay, nag-fasting uli. O, di nagre-recover. Na-impis naman uli yung paga ng paa. Kaso lang, di nadagdagan uli yung kanyang fasting. Yan po minamahal. Kaya ganun pa man po minamahal, naramdaman natin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating malapanginoon. Kaya yung panunumbalik, ang sabi nga, ay samahan natin ng pag-ayuno. At na may na pananangis, na may pananambitan, at pagdadalamhati ninyo sa inyong mga puso, at hindi ang damit ang inyong hapakin. Purihin ang ating malapangin. Yung ating pagdadalamhati. Yan po minamahal. Yung ating pagnangis na tayo mapatawad ng ating pinakamamala Panginoon. Alam mo sa praise the Lord. Kaya po minamahal, kaya mapalad po minamahal. Katulad yung isa nating kapatiran, talagang nakita natin, sabi, naku, lagi na lang sumigaw. Hallelujah! Ay, sigaw na sigaw. Ayun po minamahal. Sabi, bakit kaya ganun yun? Sapagkat yung kanyang pagsisisi, sapagkat nung una, sabi nga, ay nahawakan siya ng mga drug addict,
yan po minamahal, sindikato sa madalit sabi. At ang kanyang paruto, sabi niya, nung nahawakan siya, nung sa kanyang barkada, yung kanyang ama ay pinainom, sinaksak yata po minamahal, nagsiklab yung kanyang puso sa galit. Nung kanyang balikan po minamahal, yung apat, pinagsasaksak niya, patay lahat. Yan po minamahal. Kaya nung siya nagtago po minamahal, at kung saan nagtago, ay nasumpungan niya ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nung siya nagsisi, naku, lagi na lang sumisigaw. Yan po minamahal. Ay sabi, liit na tao ay ang lakas ng boses. Yan po minamahal. Kung sumigaw, kung umiyak, ay samantalang nung una, sabi, hindi siya mapapaiyak dahil sa kanyang kaisip, yung kanyang tapang. Yan po minamahal. Pero dito po, lumuluwas siya, tumatangis. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Alam pagsabi ng praise the Lord. Kaya doon po, sa ganung bagay po minamahal, naramdam natin na ang ating kasalanan ay pinatawad nga ng ating dakilang Diyos. Dahil doon sa ating pagtangis, pagmimiti, pag-ayuno, katay kinakahabagan ng ating dakilang Diyos. Na ang ating panalangin, hindi basta panalangin, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Yan po minamahal. Ganun po, pero yung may pagtangis, may pagluha, may pag-ayuno, ramdam natin talagang tayo pinanumbalik ng ating pinakamamalapan ng Jesus. Kaya po minamahal, at sabi ng Hosea sa ating basahin po minamahal, 14:4, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hoseas, Kapitulo 14, talatang 4. Aking gagamutin ang kanilang pagtalikod. Akin silang iibiging may kalayaan, sapagkat ang aking galit ay humiwalay sa kanya. Amen. Yan po minamahal. Gagamutin niya yung mga nanumbalik. Yung galit na sa atin ng ating malapit, aalisin niya. Yan po minamahal. At iibigin niya tayo po minamahal. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ang kanyang galit ay ihihiwalay sa atin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po minamahal, kaya pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pag ikaw ay nanalangin na panumbalik na may pag-ayuno, pagtangis, ay gagamutin niya. O, papawiin lahat yung ating mga nagawang pagkakasala. Kaya po minamahal, kaya hindi sasabihin tayo, hindi tayo naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos tayo naglilingkod. Yan po minamahal. Kaya hindi sabing, naku, pagkita lang ng mga worker, mga brother, naku, sa katagong-tago yung ginagawa mong kasalanan. Hindi tayo naglilingkod ay sa tao, kundi sa Diyos tayo naglilingkod. Kung ikaw ay nalangin na may pagsisi, ang Diyos ay hindi nakikita, pero kahit saan ka pumunta, kita ka ng ating mahal na Panginoon, yung iyong ginagawa. Kaya kung ikaw ay magsisisi sa harap ng ating mahal na Panginoon, ay sabi ng Biblia, gagamutin ang kanilang pagtalikod. Yan po minamahal. Gagamutin niya, papawiin niya yung ating mga kasalanan at ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Yung kanyang galit ay ihihiwalay. Aalisin ng ating mahal na Panginoon at ibabalik na muli ng ating mahal na Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po minamahal, kaya napakabuti ng ating malapan sa ministeryo ito. At dito'y ating naunawaan. Ating naunawaan, ating nakikita. Samantalang nung una, hindi natin nakikita mga bagay na ito na tayo basa ng Biblia, hindi rin naunawaan. Maraming mga taong ganyan po minamahal. Dahil wala nga pong power, ay kahit sila magbasa, ay hindi nila maunawaan. Dahil wala yung Espiritu ng Diyos. Samantalang tayo po minamahal, pag tayo nanumbalik, may kasamang pagnangis, may kasamang pag-aayuno. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Siguro man tayong lahat nakaranas ng pag-aayuno. Yan po minamahal. Yung mga hindi pa ay siguro gusto naman ng Panginoon tayo mag-ayuno. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kung tutuusin, medyo mahirap dahil lalabanan mo yung gutom. Yan po minamahal. Minsan, unang araw, padalawang araw, naku, padalawang araw talagang medyo mahirap-hirap na. Patatlong araw, ay nananaginip ka na nakikakain. Purihin ang hati malam. Pag ikay nananaginip na nakikikumain, ikinabusog. Pag patatlong araw, abay, ako yung malakas na.
Yan po, minamahal. Nako, yung pang-apat, parang kuha na. O panlima, parang minsan kahit kita mo na may kumakain sa tabi mo, hindi mo na pinapansin. Ang mangyayari na pag medyo mahaba na, yung ikay naiinip na. Yan po, minamahal. Pag ikay nakalimang araw na, sabihin mo naman, saka ka nag-break, oh sayang. Dapat pala na ituloy ko na. Nakasampung araw sana ako. Pagkatapos ay, sapagkat yung isang pamangkin ko po minamahal, may karamdaman na epilepsy. Yan po minamahal. Sabi sa akin nun, Tiyo, ano kaya kung ako'y mag-fasting? Abay, maganda yon. Nung ikaw ay kain ng kain, sinusumpong ka par ng epilepsy. Ay, ano kaya pag ako'y nag-fasting? O, ay ganun din naman eh. Kain ka ng kain, sinusumpong ka, ay subukan mo mag-fasting. Yan po minamahal. Sinubukan niya, 3 araw. Aba, hindi siya sinumpong. Yan po minamahal. Ay sabi ko, ituloy mo na. Yan po minamahal. 3 araw, itinuloy na hanggang sa 10 araw. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nung 10 araw, tuwang-tuwa siya. Dahil sabi niya, hindi siya sinumpong ng kanyang epilepsy. Ang pagsabi ng praise the Lord. Yun po minamahal, dito nangyari yun. Dito sa may side nito, nung siya sinumpong, tatakbo doon sa likod. Pagkatapos kami ay magba-Bible study, sakay ko doon sa unahan. Alam na pag susumpukin, yan po minamahal. Narasan ko, kami po pupunta ng pier. Nako, susumpukin, ang ginawa ko yung kanyang upuan doon sa unahan, hinihiga ko na. Yan po minamahal. Mahuli kami sa barko, di hinihiga ko na. Tuloy-tuloy, nako, nangatal na doon sa unahan. Yan po minamahal. Di alam ko naman, madali lang, tuloy-tuloy. Oh. Hanggang saan makapagpasting nga, purihin ang ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, hindi na sinumpong ng kanyang epilepsy. Ang pagsabi ng praise the Lord. Samantalang dati po yon, grade 4 pa lamang. Sinumpong na. Kaya sabi niya, paano kaya ako? Laging paano ang buhay hanggang sa nagbinata. So ngayon po, nagkaasawang po minamahal. Pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. At ngayon naman, problema yung kahirapan. O ay sabi, di magpasting ka uli. Kaya siya nagpasting uli noon, kursada natin sa Batangas City, nagpasting uli ng 10 days. Purihin ang ating mahal na Panginoon. O pinagpala uli. O nagkaroon siya ng puhunan, nagtinda. O. Kaya 10 days na. Kaya sabi ko yung sa epilepsy, di nalinis na yung kanyang dugo, yung lumalapot na dugo. Nalinis na. Kaya lubos pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya po naman, kaya sabi nga, hindi masama yung pag-ayuno. At nandun pa yung pagtangis. At tayo ay, ang sabi ng Biblia, sa pag-ayuno, gagamutin ng mahal na Panginoon yung ating mga kasalanan. At pati yung mga karamdaman, pagagalingin din ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ating huling talata, dito po sa 2 Pedro 3:9, present. Pataas yung ating awitin, ako'y hawakan, present. Dito po sa ikalawang sulat, Pedro Kapitulo 3 sa talatang 9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kundi mapagpanihod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay mapagsisisi. Amen. Ang pangako ng mahal na Panginoon ay hindi napapako. Siya ay magbabalik at babalik at babalik. Yan po minamahal. Para daw isang mga anak na babae, na kailangan mga anak talaga yon. Yan po minamahal. Ang pangako ng mahal na Panginoon sa kanyang pagbabalik, yung kanya sinabing tayo ililigtas niya tayo. Yan po minamahal. Sapagkat ayaw ng mahal na Panginoon ang tao'y mapahamak, kundi ang gusto niya, tayong lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. Yan po minamahal. Yung ayaw sumunod at hindi nakakilala, yun ang mapapahamak. Pero tayong nanumbalik at naglingkod sa ating mahal na Panginoon, ang kanyang pangako, gusto niya tayo magmana ng buhay na walang hanggan sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po, sabi nga, anumang problema, anumang suliran, gagamutin yan ng ating mahal na Panginoon. Basta tayo sumunod din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakakalam nung ako'y hawakan. Praise the Lord. Hallelujah.
una ang sabi ko, Right. Amen. Hallelujah. maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nung una, pangako ko, ako ay aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y lalamig. Right. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Ako ay nawala. Tulungan mo Hallelujah. Hallelujah. ako muling ibalik ang unang pag-ibig. Ako ay hawakan Hallelujah. mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig. Ako'y hawakan mo. Nung una, ang nasabi ko, sa'yo lang ang asa at tiwala ko'y iyong-iyo. Hallelujah. Nung una, ang sabi ko, di iwan, hindi lalayo sa tungkulin sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y lalamig. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay. Ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo Hallelujah. at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig. Hallelujah. Nung nagtiwala sa sarili. Hallelujah, praise the Lord. At sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo
Ako'y hawakan mo. Tulungan mo. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Ako'y hawakan mo. Ako'y hawakan mo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamalapang ni Jesus habang nadama po natin ang proseso ng ating malapang Panginoon. Tayo po'y dumalangin sa ating dakilang Diyos. Ako naman po ang ating pangailangan, ating mga suliranin, ating dalangin sa ating pinakamamalapang ni Jesus. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos sa mambanal sa pangalan ni Jesus hapong ito sa pangunot dalangin ng mga pastor. Amin po din na dalangin, amin po mga kapatiran, naman po ang taglay nila mga problema, ang kanilang mga surilan. Ikaw po maglutas mga Panginoon at patuloy kaming pagpalaya sa araw-araw sa kanilang pamumuhay, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo. Ikaw po magpala at ikaw rin patuloy mag-supply sa aming pangailangan mga Panginoon sa financial, material, spiritual na pagpapala at patuloy kaming panghawakan ang kasayong pagbalik mga Panginoon. Amin dinadalangin lahat ng ito sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po kami dalangin. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. At ito po yung patungkol sa kami sa parte ng karamdaman. At ating isipin ng ating mga pastor, siya naglihan sa atin, hallelujah. Sabay-sabay po natin sawayin ang latingwan ng Diablo sa ating mga sarili. Opo, mapagpalang Diyos, ang mamban sa pangalan sa amin sinasaway, ang demonyo, mga karamdaman, ang mga problema, ang mga suliran, kalungkutan, kahirapan, pangina, palupaypay, ay aming pinapalaya sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Sickness and diseases, cast out, cast out, cast out, in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Punin natin malapang ni Jesus. Tayo pang lahat ay tumaya. Tayo po'y tatalon na 3 beses. Sabay sigaw po na praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Galipis mga kapatid. Ang buong kapurihan, kapasalamatan po ay tanging sa Panginoon.